Libo-libong Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Amerika. Kaya naman ang bawat direktiba, lalo na at may kaugnayan sa mga OFW sa Amerika, ay isang mahalagang usapin. Sa pagkakapanalo ni President-elect Donald Trump, ay marami ang nangangamba sa magiging kalagayan ng mga Pilipino sa Amerika. Yan pong tatalakayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga. Pinag-uusapan lagi natin ang mass deportation nung mga, sabi nga nila, from 300,000 to 400,000, paiba-iba yung figure sapagkat wala tayong tukoy na figure, na mga undocumented Filipinos in the United States sapagkat nagbanta na nga at mukhang itutuloy na ng papasok na administrasyon ni Donald Trump ang mass deportation ng mga undocumented people sa loob ng Amerika. Subalit ang hindi na pag-uusapan ay yung tinatawag na mga panganib o pangamba na maaring idulot sa mga may mga green card. Yung mga tawag natin na mga may mga papeles na. At higit doon, meron ding pangamba ang mga naturalized citizens na. Ito yung mga meron ng citizenship. Bagamat hindi sila pinanganak sa Amerika, sila ay nag-undergo sa proseso. Sapagat meron tinatawag na denaturalization policy sa Amerika. Actually, hindi naman ito talaga galing lang kay Donald Trump. Matagal na pong merong denaturalization process. Maging sa panahon pa ni President Obama, ang mga na-naturalize na mga Pilipino o sinuman ay pwedeng baligtarin, i-reverse, pwedeng tanggalan ng citizenship kung sila ay napatunayan na ang kanilang pagiging citizen na acquire nila through fraudulent means. Pero noong 2020, bihirang gamitin ito. Noong 2020, sinimula na ni dating Pangulong Trump na paigtingin ito. Subalit natalo nga siya noong 2020 elections. Ngayon nagbabalik siya ay naglabas na ng statement ang incoming Donald Trump administration na ito-turbocharge nila ang denaturalization process. Ito yung proseso na kung saan tatanggalan ng citizenship ang mga naturalized citizen na napatunayang ang pagiging citizen nila ay under fraud. Bakit ito delikado sa mga Pilipinong naandun? Sapagkat alam naman natin, ang isa sa mga kagawian ng mga Pilipinong nagiging citizen ay pagkatapos maging turista sa Amerika, ay mag-aasawa ng Amerikano. At minsan pa nga nagbabayad pa. Yung tinatawag natin mga marriage for sale, mga bought marriages. At pag sila ay nakakuha na ng green card, ay magdidiborsyo. Yan po ayon sa batas ng Amerika isang fraud. Sapagkat yan ay pagpapakasal para lamang hindi sa dahil nagmamahalan, hindi dahil sa talaga ito'y kasal na genuine, kundi ito isang transaksyon. So, etong ganitong klase ng gawain ay nanganganib under the presidency of Donald Trump. Sapagkat malinaw na sinabi nila na hindi rin ligtas kahit ka naturalized citizen na ng Amerika kapag lumabas sa investigasyon nila ng pagkakakuha mo ng green card mo ay ayon sa fraud. At malinaw na kapag ikay nagpakasalamang at nagbayad ng isang Amerikano, yun ay sa pananaw nila ay isang fraud. So yun lang. Hindi lamang po yung mga undocumented immigrants o undocumented people ang nanganganib dito. Pati po yung mga citizen na, pero malinaw at may ebidensya na sila ay nagbayad para lang maging citizen at nagbayad ng tao na pakakasalan sila. Kunyari lang na mag-asawa. Yun ay fraudulent means. At covered po yan ng pulisiya ng Amerika. Kaya hindi lamang po dapat mangamba yung mga undocumented immigrants, pati yung mga naturalized, kapag handaan na rin natin ito. Mapapadagdag po ito dun sa pwede pang mamas deport. Yun lamang po aking punto de vista ngayong araw na to. Magandang umaga at balik sa dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.